Alam niyo ba kung anong nangyari ngayong araw dito sa mundo ng crypto? Sa isang makasaysayang hakbang, nilagdaan na ni US President Donald Trump ang Genius Act, ang pinakaunang batas ng Amerika para sa stablecoins. Kasabay nito, isang napakalaking galaw mula po sa isang Satoshi era whale ang nag-transfer ng halos $9.6 billion na halaga ng Bitcoin. Dahil dito, maraming analyst ang nag-aalala na baka magkaroon tayo ng price correction or pagbaba ng presyo. At higit po sa lahat, ang buong crypto market ay halos umabot na sa $4 trillion na halaga. Malapit ng pantayan si Nvidia bilang pinakamalaking kumpanya sa mundo. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya yan po ang mga tatlong malalaking balita sa araw na ito na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa pinakaunang malaking balita natin dito kung saan ay ang CryptoXX center stage at Trump signs stablecoin bill into law. Yan. Ano nga ba ang Genius Act at bakit po ito mahalaga? Ayan, ang Genius Act o Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins ay opisyal na pong naging batas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ito po ang kauna-unahang formal na batas ng Amerika na tumutok sa regulasyon ng stablecoins. Mga crypto token na ginagawang stable ang value sa pamamagitan ng pagkakapareho sa fiat currency gaya ng US dollar. Sa isang ceremonial signing ay pinirmahan ito ni Pangulong Trump habang nakapalibot sa kanya ang mga bigating personalidad sa crypto industry. Nandun po sina Ginoong Brian Armstrong ng Coinbase, Ginoong Paulo Arduino ng Tether at maging ang kambal na Winkle Voss ng Gemini. Ang layunin po ng batas na ito ay gawing mas transparent at regulated ang paglabas ng stablecoins sa market. Gusto po ng gobyerno ng US na tiyaking may auditing, may financial backing at hindi po basta-basta naglalabas ng digital na pera na walang halaga. Sabi nga ni Pangulong Trump sa kanyang speech, mula sa pinagtatawanan hanggang sa kinikilala, ito na ang panahon ng crypto. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa pangalawang malaking balita. Bitcoin whales $9.6 billion transfer. Genius Act spark correction concerns. Yan. Paano po nakaapekto ang Genius Act sa galaw ng isang Satoshi era whale? Yan, habang mainit po ang balita tungkol sa Genius Act, isa pong mysterious Bitcoin whale ang gumalaw. Ang whale na ito ay hindi po gumalaw ng 14 years mula pa noong taong 2011. Ngayon lang po siya naglipat or nag-transfer ulit ng kanyang Bitcoin na nagkakahalaga ng $9.6 billion. Ayon po sa mga eksperto tulad po ni Ginoong Jacob King ng Whale Wire, posibleng may kinalaman sa bagong batas ang kanyang galaw. Baka natakot siya na baka masundan ng mas mahigpit na regulations ang Bitcoin kahit hindi ito stable coin. Isa pang posibilidad ay baka gusto niyang i-liquidate ang kanyang Bitcoin habang mataas pa ang presyo bago pa magkaroon ng pagbaba or correction. Kung totoo man ito, malaking bagay ito sa market psychology. Dahil kapag nakita ng ibang malalaking trader na nagbebenta ang isang whale, susunod din sila. At kapag nagkakaroon ng sunod-sunod na pagbebenta, nagkakaroon po ng takot sa market. At ito po ang tinatawag na panic sell. At ayan, dito naman po tayo sa pangatlong balita. Crypto market cap closes in on $4 trillion. Bakit umabot po sa halos $4 trillion ang crypto market cap? Kahit may takot po ng correction,
patuloy pa rin ang pagtaas ng value ng buong crypto market. Ayon po sa mga datos mula sa CoinMarketCap, TradingView at CoinGecko, pumalo na po sa pagitan ng $3.8 trillion hanggang $4 trillion ang kabuuang halaga ng crypto market. At ang dahilan, tumataas po ang presyo ng mga pangunahing coin gaya ni Bitcoin, Ethereum at saka XRP. Si Bitcoin, bumalik na sa presyo na mahigit $120,000. Si Ethereum naman or ETH ay umakyat ng 8% at ngayon ay nasa $3,600. At si XRP naman ay tumaas na ng halos 20% at naabot po ang kanyang bagong 2025 high sa presyong $3.64. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit halos kasunod na ng crypto market si Nvidia, ang pinakamalaking tech company ngayon na may market cap na $4.2 trillion. Ngayon ay may kinalaman ba si XRP at Ripple sa Genius Act? Ayan. Oo, may connection po si XRP sa Genius Act. Ang Ripple Labs na siyang nasa likod ni XRP ay matagal na pong nagtutulak ng regulasyon para sa stablecoins at crypto sa kabuuan. Ngayon na pabor ang mga regulasyon para sa stablecoin transparency, maaari pong makinabang si XRP dahil sa kanyang matagal ng pakikibaka laban sa SEC at sa iba pang mga regulators. Maraming traders ang naniniwala na mas lalong magiging legit sa XRP sa mata ng gobyerno at institution. Kaya naman tumaas agad ang value nito ng halos 20%. At ayan, ano naman ang posibleng epekto nito sa crypto market? Yan, tandaan natin na hindi po lahat ay good news. Ang malalaking transfer gaya po ng ginawa ng whale ay kadalasang sinyalis ng pagtaas ng volatility. Kapag marami pong trader ang sumunod sa galaw ng whale at nagbenta na rin, pwede pong bumaba ang presyo ni Bitcoin at maging ang iba pang mga altcoins. Ito ang tinatawag nating price correction o pansamantalang pagbaba ng market pagkatapos po ng sunod-sunod na pagtaas. Kaya para po sa atin ay dapat maging alerto po tayo at mag-ingat. Yan, kung nagtitrade po tayo ay wag po tayong lagi po tayong maglagay ng stop loss at wag po tayo mag all in. At lagi po nating aralin ang market sentiment bago po tayo pumasok. At yan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay talaga namang malalaking balita ito. Ayan, para po sa global crypto adoption. Ang formal po na pagkilala ng US sa stable coins ay sinyalis po ito na nagiging mainstream na ang crypto. At kapag mas marami pong bansa ang sumunod sa US, mas magiging matatag at secure ang kabuuang ecosystem. At para po sa mga Pinoy naman na gumagamit ng stable coins tulad po ng USDT or USDC sa trading or remittance, ay makikinabang po tayo sa mas malinaw at maaasahang sistema. Pero syempre, hindi rin natin dapat kalimutan na ang volatility ay laging bahagi ng crypto. Kaya habang maganda po ang developments na ito, dapat pa rin tayong mag-practice ng proper risk management. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin malaking hakbang ito para sa crypto bilang isang lehitimong industriya. Ang Genius Act ay patunay na hindi na invisible ang crypto sa mata ng gobyerno. Pero syempre, dapat nating bantayan kung paano po ito ipapatupad. Dahil ang regulasyon ay pwede pong maging proteksyon, pero pwedeng maging panggigipit. Yan, pwedeng panggigipit din ito. Masasabi ko rin na ang galaw ng whale ay isang paalala sa atin na kahit anong laki ng market cap, ang desisyon ng iilang malalaking players ay kayang magbago ng takbo ng buong market. Kaya mga ka-crypto, maging mapanuri po tayo, magbasa at wag pong magpadala sa hype.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.